Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Gemini? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Collective energy ng mga Gemini, please. Collective energy ng mga Gemini. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Gemini, let's see. Collective energy ng ating mga Gemini. Choice. After all the confusion, after all the considerations, after all ng kaguluhan, overthinking malala, gumawa ng desisyon. This is you and your person. You're very passionate about each other. You like each other. But this is more about chemistry, romance, yung shallow part ng relationship, which is attraction, romance. Okay? Let's see. You're trying to find the wisdom. If worth it ba, nabigyan ng chance ang relasyon na to. But someone doesn't feel confident about this connection. You're thinking, eto ba ay maglilid sa long term? Ready ka ba for long term? Or ready ka lang sa passionate connection, dating, casual connection? You're still healing from your past. And there's a feminine here na marami ding inaayos sa kanyang kaperahan, kabuhayan, maraming bills, responsibilities, and she feels na parang medyo mabagal ang kabuhayan recently. Very discerning ang feminine sa connection na to. Sabi niya, pagod na rin siya sa lies, sa bola-bola, sa casual connection, sa mga paasa. Very confrontational ang feminine sa connection na to kasi pagod na siya sa betrayal. Sabi ng feminine sa connection na to, she has the queen energy, the empress. Pagod na siya, no? Parang pagod na siya sa love. At sabi niya, priority niya ang kabuhayan, pera, financial stability. Wala namang problema, open naman siya sa love. Pero dapat this is like a masculine who can bring a sincere offer of love. Kung hindi at laro-laro lang to, sabi ni feminine, wag na lang, thank you na lang. Okay? Thank you, next. Maraming naging unacceptable na pangyayari sa buhay ni feminine. At sabi niya, kumalas na siya dun sa mga toxic connection. And right now, medyo sabihin natin na may wall ang puso ng feminine sa connection na to. Okay? For some of you na nagmamanifest ng love, medyo kailangan muna ng healing about relationship. Okay? For some of you, may binitiwan na long-term connection because kailangan na talaga, masyado nang naging toxic, masyado nang nahirapan ayusin to. And the feminine in this connection feels na parang wala namang equal give and take sa relasyon na to. Okay? For some of you, may involve na kasal, and then there's a masculine here na na-involve sa third party, and nag-usap sila, the masculine, no, and the third party, kung ano yung tamang gawin. Okay? Tamang desisyon. The reason for the reading, Gemini, marami kang minanifest. Napagod kang ipaglaban ang connection na to. It feels like nagfo-focus ka sa sarili mo. But you're manifesting. Matagal ka nang nagmamanifest, naghihintay ng soulmate connection. But it feels like lagi kang nakakatagpo ng hindi align sa energy mo. And recently, you feel so broken-hearted, betrayed, disappointed, especially sa side ng feminine, because ramdam niya at alam niya na may na-involve na iba sa masculine. Pero nakikita ko dito, parang pinagsinungalingan yung third-party feminine. And right now, she also feels broken-hearted na parang bakit ba siya nasama sa gulo na to.
Maraming plano, but hindi ma-execute because you feel na parang hindi ka sure eh. Ang dami ng problema. So, pinaplano mong mabuti yung mga susunod na desisyon mo para hindi na madagdagan yung i-fix mo. Okay? Napapagod ka na rin na ayusin, no? Ang isang energy about stable connection, pag-ibig na may solid plans, marami na kayo naging plano together, or it could be kinasal or nagsama na kayo. Right now, hindi mo alam kung ano ba talaga yung plano mo dito. Hanging. Hindi pa naman totally nag-move forward or nag-move away sa bawat isa. Maraming tinitimbang kino-consider. And sabi mo, teka lang, you're stepping on the brakes. Baka kailangan pang mag-usap. But it feels like nagpapakiramdaman sa pag-uusap because hindi alam ko ano talaga yung offer of love. Right now, sabi ng ating mga Gemini, you're trying to make the right decision para sa'yo. Ang dami nang nangyari sa buhay mo na hindi tama, hindi maganda. At yun nga ayaw mo nang dagdagan yung existing na gusot sa buhay mo. Marami kang iniisip right now. Alam mo, parang yung mga nangyari in the past na mga, kumbaga, yung definition ng mga pagkakamali or mga wrong decisions na nangyari in the past, naging malaking lesson to sa'yo. And I know, naging very emotional ka kung ano man yung mga nangyari in the past. At nagturo sa'yo to na maging careful na this time. I feel like naging very impulsive ka sa pera, sa relationship, sa mga love connections. Okay? Na parang hindi ka pa nag-heal, nag-entertain ka na naman ng bago. Kaya tuloy, hindi ka pa healed, hindi pa maayos yung decision making mo pagdating sa love, hindi mo pa nakuha yung lesson, nakakapili ka ng same energy nung past kasi hindi ka pa nag-elevate, hindi ka pa natuto, hindi mo pa nakuha yung wisdom nung past situation. Kaya tuloy, parang you feel like parang naging paulit-ulit yung toxic energy and you feel stuck with that kind of negative connection. Okay? Your person, ready naman siyang makipag-ayos sa'yo, makipag-usap. Ayaw din naman daw niya ng away. Okay. Gustong bumalik, especially sa side ng masculine. Gustong makipag-usap, gustong bumalik. Okay. Pero, ang gusto niya sa pagbabalik niya, tanggapin mo na lang siya. Huwag na daw kayo mag-away. Marami kang doubts kung ano ba talaga yung tamang decision, especially sa side ng feminine. Sabi ng feminine sa connection na to, tatanggapin ko lang yung masculine na yan kung magkakasundo muna. Pero, sabi ni feminine, she's not blindly accepting the masculine tulad ng dati na parang basta tinanggap lang na hindi naman chinek kung talagang nagbago or not. In the next 3 months until the end of October, maraming disappointments ang masculine here. Maaring mahirapan siyang suyuin or i-rebuild ang relationship with the feminine. Because sa totoo lang, parang hindi siya reliable. Wala siyang sincere offer of love. May dala pa rin siyang kasinungalingan sa feminine. Kaya tong feminine na to, pagod na kay masculine. Magiging very detaching energy yung dalawa. And darating yung time, kailangan na talagang tapusin to. Or magkaroon muna talaga ng space para makapag-isip kayo kung ilalaban pa to or not. But for most of you, it feels like because the masculine hindi naman nagbabago, patuloy pa rin naman yung dishonest energy at walang sincere offer of love. Maaari nang mag-move forward at tapusin ang relasyon na to kasi nakakapagod naman na magkaroon ng reconnection, reconciliation, but paulit-ulit yung dishonest behavior, lies, and deception. Kung matatapos yung third party, I don't think so. For some of you, na binitiwan yung third party, it feels like may involved na naman na bago. Okay? Pagod na ang feminine sa connection nito. Pipigilan nyo namang mag-away, pero ang dami ng resentment to the point na parang irreparable na ang sitwasyon nito. Marami ng burden, marami ng mabigat, okay? For most of you, kailangan na talagang bigyan ng closure, no? I-close na ang karmic cycle na to. Para din sa peace of mind nyo pareho. Kung may mga kailangan pag-usapan, pag wala na, adios. Okay? Hindi lahat ng soul connection
hindi lahat ng soul connection ay natutuloy sa forever. If hindi kayo aligned, yung isa parang delayed yung pagiging responsable niya pagdating sa relationship, so hindi aligned. So hindi nagiging maayos yung soul contract, okay? Yung project nyo together to build a healthy relationship. Ang mga soul connection sometimes nagiging blessing, madalas nagiging lesson, okay? Ang mahalaga may natutunan, mahalaga na ilaban, mahalaga you make peace, you forgive, you move on, you learn. You learn from experience, okay? Hindi ko rin naman masabi kung tapos na talaga ang relasyon na to, but it feels like kakailanganin nyo muna ng space para hindi lang masyadong magulo. Alrighty? And that would be the Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of July. See you again in a few days for your August reading. Grabe! August na. Bye, Gemini!